Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan po natin yung mga tourist kasi napakarami ko na pong nagawang vlog about sa tourist. Sana napanood nyo yung iba para nagkaroon po kayo ng idea bago kayo pumunta dito sa Canada. Nung una talaga, gumawa ako ng vlog regarding dun sa DIY tourist visa para yung mga may plano mag-tourist dito at maghanap ng LMIA para makapagtrabaho, makakuha ng working permit, mag-DIY na lang po instead na gumastos magbayad sa consultant. Well, marami naman po ang nagpasalamat dahil nakasave daw sila at yun yung ginamit nila para makakuha sila ng tourist visa at makapasok dito sa Canada. Mayroong ilang mga pinalad at mayroon din namang iba na talagang hindi pinalad na makahanap ng trabaho. Pero ito nga po, dahil doon sa mga sumusunod na araw na buwan na may mga dumarating po dito, dumami na ng dumami ang tourist, sobrang dami na ng tourist, iba't ibang lahi. May mga nagtatanong kung worth it pa daw po ba na mag-tourist visa or visitors visa at saka pupunta sila dito, saka sila maghahanap ng LMIA para po maghanap ng trabaho. Ang dami ko na pong nagawang vlog. Kung may pagkakataon at may time po kayo, sana po mapanood ninyo. Kagaya po nung isang vlog ko, ito na ginawa, na kung saan may sinamahan kami na tourist visa na nag-ikot-ikot sa iba't ibang farm. Nakahanap na po siya ng LMIA. So from tourist visa, nakakuha na po siya ng working permit. And then mayroon din po kung isang vlog, ito po, na kung saan pumunta po tayo kay Circle dun sa consultant na lagi kong madalas na ibinibigay sa inyo doon sa mga naghahanap ng working permit, na mga nakatourist, na mga gustong mag-transfer, lumipat. Even po siya, ang in-advise po nga po niya, sinabi sa akin, if you have a good life, don't come. Kasi nga po, isang malaking sugal kung pupunta kayo dito ng nakatourist. So marami pa po akong iba't ibang vlog na regarding sa tourist. Ito ilalagay ko na lang po sa screen. Kaya lang po yung iba po talaga hindi pa rin talaga natututo. Kasi ito, may nag-message po sa akin at nag-comment. Sabi nga po niya, ito gusto ko lang basahin sa inyo guys. Kung ano yung sitwasyon ngayon dito sa Canada at gusto kong ma-share doon sa iba kasi kami po yung dito, kami po yung nakakaalam, kami po yung nakakakita, kami po yung nakaka-encounter at nakaka-meet doon sa mga kababayan natin na mga nakatourist at naghahanap ng working permit. So para po may idea yung iba na nasa outside Canada pa bago po pumunta dito. So may nagtanong po kasi sa akin, Sir, tanong ko lang po, pag nag-tourist visa po ba, makakasiguro po ba ako na makakahanap ako ng trabaho bago mag-end ang visa ko? Kasi may kaibigan ako dyan sa Canada na dairy farm worker. Sabi niya, kailangan ko lang mag-tourist visa at pag nandyan na ako, tutulungan niya ako maghanap ng trabaho. Totoo po ba na madali lang makapaghanap ng trabaho pag tourist dyan, sir? Kasi agricultural din po ako, 4 years, may experience din naman ako sa dairy farm at piggery farm at poultry farm. Puro farm ang experience ko. Sana po mapansin nyo ang comment kong ito. Salamat po. Well, bago ko po sagutin yan, basahin po muna natin yung mga nakikita ko sa comments at even yung mga nagpo-post po dito sa mga group. Gaya na lang ng comment nito, mahirap po maghanap ng trabaho dito sa Canada. Kung magsisimula ka as tourist, magbabaka sakali pa rin pumunta dito sa Canada, dapat malaki ang perang dala mo at maganda kung meron kang matutuluyan na kamag-anak or kaibigan while searching for a job. Komento naman ng isa nating kababayan, galing po ako dyan, walang trabaho para sa mga visitors at tourist visa. PR ang ina-allowed po, huwag kayong maniwala sa pinopost ng Canadian government. Fraud lang po ang totoo, may dala kang cash money, maubos lang yan. Gaya ko, pinopost ng Canadian government yan para pumunta lang dyan sa Canada. Magsisisi lang po kayo, paalala po, ang ginastos ko dyan sa Canada, 4 years kong kinayod sa Middle East. Totoo po ang sinasabi ng kababayan nating vlogger na yan. So ilan po yan doon sa mga komento ng mga nakaranas na mag-tourist dito at umuwi ng luhaan, walang nakuhan trabaho. Well, madami pa din po. Ito, pakita ko po sa inyo kung ano po ba yung kalagayan at sobrang dami pong nagme-message sa akin doon sa comments box natin sa YouTube, even sa TikTok at even sa private message po. So ilan lang po itong ilalagay ko sa wall para kahit paano po may idea kayo. Sabi nga po nito, Sir, how to apply tourist visa po? Patulong naman po, approve na po ang tourist visa ko, need ko po ng employer. Good afternoon Sir Perds, matutulungan po kaya makakuha ng LMIA, tourist visa lang po ako, thank you po. Kuya, baka pwedeng makahingi kung sino man yung consultant nyo, baka may alam siya na ma-applyan dito po ako sa Canada as tourist. Tol, salamat po sa payo mo. Ngayon, buwan sana balo ko mag-tourist dyan, diretso ako sa bahay ng girlfriend ko, kaso wag na lang kasi mahirap pala kapag ganyan.
Boss, baka nagbibigay ng LMIA ang boss nyo. Tourist ngayon ako dito sa Salmon Arm. Ngayon po, kinukulit ako ng biyanan ko na mag-tourist, sabay di na uuwi ng Pinas. Madali lang daw maghanap ng trabaho at inaaway pa nila ako na sundin ko daw, sinasabi nila kasi kakilala nila visitors na pero PR na ngayon. Nakakainis talaga. Sir, visitors visa kami, Winnipeg destination namin. Pupunta kami dyan sa'yo. To ask what work ang pwede naming makakapunta dyan. Good morning sir, andito po ako ngayon sa Brampton ngayon as tourist visa. May alam ka po ba sir na farm na pwede kong pagtrabahoan sir? Naghahanap po ako ng work, sana mapansin po. And then may ilan din pong nagpo-post sa group kagaya po nito, hello kababayan, nagbabaka sakali lang po na may alam kayong may re-recommend na makakatulong sa akin. Tourist visa po ako, naghahanap po ako ng pwedeng magbigay ng LMIA. May work experience po ako as janitor and construction laborer. Marami po akong napasahan na resume online, nagpasa na rin po ako hanggang ngayon pero wala pong response na natatanggap. Baka may alam kayo kung saan pwedeng mag-apply ng work isang visit visa holder. May caregiver certificate po kahit anong work po na pwedeng applyan. Thank you sa pwedeng makatulong. Ilan lang po yan sa mga nababasa kong komento na sobrang dami na ng tourist ditong kababayan natin Pilipino at even sa mga group na naghahanap ng mga LMIA para maka-convert sila from tourist visa into working permit. Pero sobrang dami po ng mga hindi ko pa po inilagay dyan sa screen. Nilagay ko lang po yung iba para kahit paano may idea kayo na ang dami nyong kakumpetensya na naghahanap ng trabaho dito. Ngayon, yung pang mga napunta dito ng walk-in, kagaya na lang nitong mga nakaraan, every week may twice na napunta dito. Nung nakaraan may pumunta ditong isang grupo ng mga Pilipino, parang dalawang sasakyan sila, nasa 12, 12 Pilipino po, puro mga nakaturis. At yung iba, mga ilang buwan na, may mga nag-share pa sa akin na habang kami nagmi-milking, sabi nga nila, may mga nilapitan na silang konsultant, nagastosan na sila, until na wala pa rin, nireklamo na nila, laki na nang nailabas nilang pera. Yung iba naman, alam nyo po, kung sa sila lumapit sa mga taga-taong simbahan, dun sila ngayon nagpapatulong makahanap ng trabaho. Sobrang dami talaga at sabi ko nga, hindi ganun kadali na ngayon ng tourist. Dahil gaya nga po nung mga ilang paalala ko, may ginawa nga po ko isang vlog ito nung parang medyo pinagalitan ko na yung mga talagang pumupunta dito at nagrereklamo na sila daw walang mahanap na trabaho, nagkanda utang-utang na daw sila, may nagsangla pa ng mga ari-arian nila sa Pilipinas. Sabi ko, hindi po ba kayo muna nag-research bago kayo pumunta rito? Then kayo ay magrereklamo ngayong nandito na kayo. Wala akong problema kung ang pera nyo dala ay talagang bagbag. Pagpunta nyo dito, talaga masusuportahan nyo yung sarili ninyo. Pero kung ipapangutang nyo pa po para pagpunta dito at magtuturis at magsusugal kayo, ika ngay susugal kayo sa pagkakapunta nyo dito at saka kayo maghahanap ng trabaho, ay talagang 50-50 sa ngayon dahil sa nakikita ko po, talagang ang dami naghahanap ng LMIA dito, halos weekly may mga napunta dito sa farm namin at nagtatanong kung may bakante. Hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi, may Indiano, may Meksikano at iba't iba pang lahi. At nung nakaraan po, may mga kababayan tayo na nagulat ako na dito ako sa bahay, biglang may kumatok, nakasama ko, may naghahanap daw sa akin. So may mga kababayan tayong pumunta dito, buti na lang ng time na yon nakapahinga na ako, may yun nga lang hapon na sila pumunta, so mga halos paggabi na rin. So ang ginawa ko na lang, itinuro ko na lang siya dyan, ipinasyal ko sila dyan kung saan sila pwedeng mga magpasa. Kasi sabi ko, ang Canadian po ay ayaw na naistorbo sa gabi. Nakakahiya naman po kung kami mga abala ng ganong oras na. Kasi alas 6 na din po yun. So sinamahan ko sila, itinuro ko sila dito kung saan sila mga pwedeng magpasa. And then sabi ko, bumalik na lang sila kinabukasan. Nagkalat din po ang mga nag-o-offer ngayon sa iba't ibang Filipino group dito na nung minsan may nagsabi, kagaya na lang nito, lagay ko sa screen. Sabi niya, I need 3 Filipinos worker immediately tomorrow. Start interview providing a LMIA. Hindi lang po ito unang beses nangyari, napakaraming beses na po. Nagpo-post sila, magpo-provide daw ng LMIA, pero kapag kinontak mo, i-message mo, i-offer sa iyo is online selling, meron pang mga cryptocurrency, meron pang hihingin yung bank account mo. So sobrang dami pong nananamantala dito dahil alam nila na marami naghahanap ng LMIA, especially kapag nagpasilaw kayo. Meron ding mga nag-o-offer ng pagkakamahal na LMIA, may 15,000, may 20,000, minsan mismong kababayan pa natin yung ganong katataas maningil. Kasi nga po masyado nang nasasamantala yung pagpasok dito ng mga tourist visa, visitors visa na maghahanap ng LMIA, so yung iba pinagkakaperahan na. So ano po ang pinakamagandang gawin? Nasabi ko na po ito doon sa mga previous vlog ko na bago kayo pumunta dito, alamin nyo muna. O ulitin ko po uli sa inyo bago matapos ng video to.
bago ho kayo pumunta dito sa Canada, kung sino man yung inyong dadatnan na nag-invite sa inyo, kamag-anak man yun o kung sino man, kaibigan man, unahin nyo po munang alamin, sigurado ka ba na may papasok mo ko doon sa employer na mag-o-offer yung employer ng LMIA. Pero kung darating po kayo dito at kung kayo yung magbabrowse-browse lang sa bahay ng kaibigan ninyo, ng kamag-anak ninyo, at yung kamag-anak ninyo, hindi naman kayo masasamahan para mga mag-walk-in, walk-in, kasi dito po hindi pwede yung nasa bahay ka lang nagbabrowse unless talaga napakaganda ng iyong profession sa Pilipinas. Even nga po napakaganda na ng profession dito, mga nakausap po magaganda yung tinapos sa Pilipinas at magaganda na yung trabaho, nahihirapan po makahanap ng trabaho dito. Kaya yung iba from magandang profession, maganda na yung occupation nila, pagdating dito bumabagsak mga minimum wage, mga farm jobs, kung ano-ano na po. Tsaka ito po, kung kayo po ay makikiusap doon sa iba dito na mga kababayan natin, ito po yung una sanang ipasok nyo sa isip ninyo. Baka pwede dyan baka may bakante diyan, magsasabi po kayo dyan. Wala hong masamang magbaka sakali. Pero hindi nyo po ba naisip na yung mga kinakausap nyong mga kababayan natin na possible kung may LMIA silang alam, na possible kung may bakante sa kanila, ay instead po na maghanap sila o mag-entertain sila diyan ng kung sino-sino, hindi nyo po ba naisip na meron din silang kamag-anak na pwedeng yun na lang yung ipasok nila? Bawat Pilipino po dito na nakausap ko, yan po ang katwiran. Na kapag nagkabakante sa kanila, bakit nila unahing ipasok yung kung sino-sino diyan na stranger na hindi naman nila kilala, na baka mapahiya pa sila. Kasi marami na rin pong ganyang karanasan dito Hindi naman kilala, ipinasok, napahiya, pagkakuha ng work permit, lumayas, tumakas na. Yung pong mga kinakausap nyo dito, alam nyo po itong kasama namin dito. May kasama po kami ditong PR. Ayun, maganda po yung diskarte niya. Kinuha niya yung kapatid niya as tourist. Talagang desidido siya, ihanap ng trabaho. Pagkakuha niya ng kapatid niya, iniikot niya sa mga farm, nakakuha ng working permit. Kasi talagang tinatrabaho niya. Pag out ng work, punta sila kung saan saan. Pag day off, instead na mamasyal, punta sila kung saan saan. Nagwa-walk-in sila. Nagtatanong-tanong sila. Nakakuha ng working permit. After a year, kinuha niyo isa niyang kapatid, tourist ulit. Tapos trinabaho talaga nila, naghanap-hanap sila. Inisa-isa nila, nag-walk-in sila. Nakakuha na rin ng working permit. And sumunod naman yung bayaw niya. Utay-utay po at talagang tututukan ninyo. Pero kung kayo pupunta po dito at parang kayo magja-job hunting ng wala man lang kayong kakilala, magtatanong kayo kaninong group, magtatanong kayo kaninong tao, yung pong matatanong ninyo, isipin nyo po muna, wala bang kamag-anak yan, kaibigan o pinsan o kung sino man na naghahanap din ng LMIA. So unahin po nila yun. Yun po dapat ang una nyong isipin. Bago kayo niya kunin, may mga kamag-anak po yan. Kasi even dito po yung kasama kong PR na. Kung may bakante po kami dito, di sana dito na niya pinasok. Pero saan pa po sila nakahanap ng LMIA kung saan-saan pa po talagang tinatrabaho nila. Kasi ito po yung nagiging problema ng iba nating kababayan Pilipino. Pagpunta dito, na-invite lang ng kamag-anak, mag-tourist ka. Yung kamag-anak nag-invite, wala namang ka-idea. Ang alam lang, maghanap ka pagdating mo dito, mag-browse ka, yun lang. So, hindi niya alam kung paano yung pinagdadaanan ng isang tao na naghahanap dito ng LMIA. Kaya doon sa mga kababayan ko po na may plano mag-tourist dito, kung napapanood nyo po itong video ito, mag-isip-isip po muna kayo bago kayo pumunta dito. Unless talaga may plano kayong explore ang Canada, at the same time parang bonus na lang kung makahanap kayo ng LMIA, at the same time may pera talaga kayong hawak. Pero yung dadaing-daing kayo dyan, magrereklamo kayo, pangit sa Canada, wala makuhang trabaho, kasalanan nyo na po yan. Kasi hindi nyo muna inalam at nag-research kung pagpunta nyo dito kung ano yung chance na makakuha kayo ng trabaho. Hindi yung pagdating nyo dito, bahala na si Batman, kung para sa akin, hindi po katwiran yan. Kasi kung talagang tatrabahuhin nyo, pagpunta nyo dito, makakasiguro kayo makakakuha kayo ng trabaho kung talagang planado yung pagpunta nyo dito. So magsilbing awareness lang sana to guys do sa mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada. Wala pong masama at hindi ko pinapatay yung pangarap nyo makapasok ng Canada. Pero di po ba mas maganda kung pagdating nyo dito ay sigurado yung mga plano ninyo na alam ko naman na yung inyong plano mag-tourist dito is just upfront para makahanap ng trabaho. Hindi naman po yung iba kasi gagastos kayo ng 100,000 para mag-explore unless talagang mapera po kayo. Pero yung talagang iba naman, yung talagang plano nila, mag-tour lang, mamasyal lang, tsamba na lang kung makakuha ng trabaho. Pero kasi 80% ng mga nakakausap ko, pinangutang pa nila, pinag-ipunan pa daw nilang sahod nila sa Saudi, sa Dubai. Tapos pagpunta dito, isinugal nila para mag-tourist pero wala silang nakuhang trabaho. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano i-share nyo ito doon sa mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada para kahit papano may idea po sila bago sila pumasok dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.